Magandang buhay! Term 1 Values Education 8, Week 8, Session 1. Salig, pananampalataya bilang gabay sa ligtas na pagpili. Presentasyon ni Ma'am Cha. Panalangin. Mahal na Diyos, salamat po sa araw na ito at sa lahat ng biyaya. Gabayan ninyo po kami sa aming aralin at tulungan kaming gawin ang aming makakaya. Pagpalain ninyo po ang aming guro, mga kamag-aral at pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, checking of attendance. Short review. Ano ang ibig sabihin ng paggalang sa buhay? Paano makatutulong ang mabuting pakikipag-ugnayan sa pangangalaga sa sarili? Sino-sino ang maaaring lapitan ng isang kabataan kapag nangangailangan siya ng gabay? At para sa ating icebreaker, guess the fruit. Ang tamang sagot ay papaya. Mango. Cherry. Dumaho tayo sa ating motibasyon.
Paano 'to? Babanggiting isa-isa ang mga sitwasyon, ilalagay ng mga mag-aaral ang kamay sa dibdib kapag ang gawain ay nakabubuti at itataas ang palad na parang nagsasabing tigil kapag ito ay maaaring makasama. Number 1, natutulog ng sapat bago pumasok sa paaralan. Number 2, tumatanggap ng hindi kilalang gamot mula sa kaibigan. Number 3, nagdarasal o tahimik na nag-iisip bago gumawa ng mahalagang pasya. Number 4, nagbibigay ng password sa taong nakilala lamang online. Number 5, lumalapit sa guro kapag nakakaranas ng pananakot. Number 6, sumasama sa mapanganib na gawain upang hindi pagtawanan. Aling mga gawain ang madaling kilalaning ligtas? Aling sitwasyon ang maaaring mahirap tanggihan? Bakit? Ano ang maaaring maging gabay natin kapag nahihirapan tayong pumili? Dumako na tayo sa ating talakayan. Pananampalataya bilang gabay sa pag-iingat sa sarili. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos at paniniwalang mahalaga ang buhay ng bawat tao. Hindi lamang ito nakikita sa panalangin o gawaing panrelihiyon. Naipapakita rin ito sa mga pasyang nangangalaga sa katawan, isip, damdamin at pakikipag-ugnayan. Ang pagkilala sa halaga at layunin ng buhay ay nag-uudyok sa tao na maging mapanuri sa kanyang mga kilos at pagpili. Ito rin ang pangunahing ideyang binibigyan diin sa learning exemplar. Ang pagkilala sa sariling halaga ay nagiging gabay sa pag-iingat sa sarili at pagkamit ng layunin ng pagkalikha. Narito ang mga paraan ng pag-iingat sa sarili. Pag-iingat sa pisikal na kalagayan. Kumain ng masustansyang pagkain, matulog at magpahinga ng sapat, mag-ehersisyo at panatilihin ang kalinisan. Gumamit lamang ng gamot ayon sa payo ng magulang o propesyonal. Umiwas sa alak, sigarilyo, ipinagbabawal na sangkap at mapanganib na gawain. Andito naman ang pag-iingat sa mental at emosyonal na kalagayan. Kilalanin at tanggapin ang sariling damdamin. Maglaan ng oras sa pahinga at tahimik na pagninilay. Iwasan ang palaging paghahambing ng sarili sa ibang tao. Humingi ng suporta kapag mabigat ang suliranin. Magsabi agad kapag nakakaranas ng pananakot o pagbabanta. Narito naman ang pag-iingat sa pakikipag-ugnayan. Pumili ng kaibigang gumagalang sa iyong paniniwala at hangganan. Tumanggi sa gawaing nagpapadama ng takot o hindi pagiging ligtas. Iwasang ibigay ang pribadong impormasyon sa hindi kakilalang tao. Lumayo sa mapanakit, mapang-abuso o mapanlinlang na ugnayan. Magsabi sa mapagkakatiwalaang nakatatanda kapag may panganib. Narito naman ang pag-iingat sa espiritual na kalagayan. Manalangin o magkaroon ng tahimik na pagninilay. Magbasa ng banal o makabuluhang teksto. Makibahagi sa mga gawaing nagtataguyod ng kabutihan. Isabuhay ang katapatan, pagmamahal at pananagutan. Humingi ng gabay mula sa pamilya o faith community. Narito ang salig na proseso sa ligtas na pagpili. Letra S, A, L, I, G. S. Suriin ang sitwasyon. A. Alalahanin ang pagpapahalaga. L. Lumayo o tumanggi. I.
ipaalam sa mapagkakatiwalaan. Letter G. Gawain ang ligtas at mabuti. Para sa unang gawain, aking salig check. Basahin ang bawat sitwasyon, isulat ang titik ng hakbang sa salig na dapat unang gamitin. Pinipilit kang tikman ng isang bagay na hindi mo alam kung ano ang laman nito. May taong nagbabanta sa iyo at sinasabing huwag kang magsusumbong. Bago gumawa ng pasya, iniisip mo kung ito ay naayon sa iyong pananampalataya at konsensya. Napansin mong maaaring makapinsala sa iyo ang ginagawa ng iyong mga kasama. Pinili mong umuwi at magpahinga sa halip na sumama sa mapanganib na lakad. Para naman sa ating pangkatang gawain, salig sa tunay na buhay. Hatiin ang klase sa tatlong pangkat. Para sa unang pangkat, mapanuring tagasuri. Sitwasyon, pinipilit si Lino ng kanyang mga kaibigan na lumiban sa klase at sumama sa isang gawaing maaaring makasama sa kanyang katawan. Ano ang panganib sa sitwasyon? Ano ang mga hakbang ng salig ang dapat niyang gamitin? Ano ang maaari niyang sabihin sa kanyang mga kaibigan? Para naman sa ikalawang pangkat, matatag na tagapayo. Sitwasyon, may nakilalang tao si Mira online na humihingi ng kanyang tirahan, password at litrato. Bumuo ng tatlong payo para kay Mira, nagpapakita ng pagtatakda ng hangganan, pagprotekta sa pribadong impormasyon at paghingi ng tulong. Tatlong pangkat, pananampalataya sa gawa. Bumuo ng 4 na linyang pangako sa pag-iingat sa sarili. Kailangang mabanggit ang pangangalaga sa katawan, pag-iwas sa panganib na gawain, paghingi ng tulong at pananampalataya bilang gabay. Paglalapat sa pang-araw-araw na buhay. Ano ang isang desisyong maaari mong gawin ngayong linggo upang higit na mapangalagaan ang iyong katawan, isip, damdamin o pakikipag-ugnayan? Paglalapat na tanong. Ano ang maaari mong sabihin kapag pinipilit ka ng kaibigan na gumawa ng hindi ligtas? Ikalawa, paano makatutulong ang panalangin o pagninilay kapag magulo ang iyong isip? Tatlo, kanino ka lalapit kapag ang isang ugnayan ay nagdudulot na sa iyo ng takot o panganib? At para naman sa ating paglalahad, ang pananampalataya ay nagiging gabay sa pag-iingat sa sarili kapag naisasabuhay ito sa ligtas at responsableng mga pasya. Ang paggalang sa buhay ay napakikita sa pangangalaga sa katawan, isip, damdamin at pakikipag-ugnayan. Sa pamamagitan ng salig, suriin, alalahanin, lumayo, ipaalam, at gawin ang ligtas, maaaring maiwasan ang mga gawain at ugnay makasasama sa sarili. Para sa ating pagsusulit, kunin ang inyong kwaderno. Piliin ang titik ng tamang sagot. Maaari mong i-pause ang video sa pagsagot nito.
Mga sagot. At para sa takdang aralin, pumili ng isang aspeto, pisikal, mental o emosyonal, sosyal o espiritual. Sumulat ang tatlong konkretong hakbang na gagawin mo sa loob ng isang linggo upang mapangalagaan ang napili mong aspeto. Sa uling pangungusap, ipaliwanag kung paano magiging gabay ang pananampalataya sa pagsasagawa nito. Maraming salamat!